lagi siyang sinasabihan na ang pangit-pangit niya daw, harap-harapan sa harap namin. Noon pa man, bata pa lang siya, na sinasabi na siguro anak ni Ate Aya yan sa pagkadalaga. Na bakit daw iba yung itsura ni Eileen sa aming magkakapatid. Mga ganun Seriously, may mga ganun tao talaga na harap-harap at nalalakas ang loob nila magsalita ng ganon. Yes, until now. Uy, naiiyak si Elaine. Elaine, sorry kung natatakal to ngayon ha. Kaya nga sa inyo namin gustong marinig para malaman ng lahat na hindi talaga maganda ang pambubuli. Gusto ko marinig ang kwento mo lang. Ano talaga yung bukod sa mga naranasan mo, nasabi ng kuya mo, ano pa yung kaya mong ibahagi sa amin? Yung kaya mo lang ha? Ano po, naranasan ko po ikulong po sa bahay ng dati nung bata ako. Tapos po, minsan po umuwi po ako, tinidikitan po nila ako ng bubble gum sa ulo. Kasi hindi ko po sinasabi kila ate yun. Kasi po magkakaiwalay po kami magkakapatid. Kaya ate lang po talaga ako nakakapagsabi. Tapos minsan din po, umuwi po ako walang sapatos kasi pinatago po nila yung sapatos ko. Hindi rin po ako makapagsabi nun kasi takot po ako mawalan ng kaibigan. Gusto ko lang naman po nun ng kaibigan eh. Tapos po naranasan ko rin pong magupitan po ng buhok. Tapos kinukuha po nila yung baon ko. Ganun. Minsan po uwi po akong gutom. Yung inipon ko po dati na dapat ipangregalo ko sa ate ko. Yung pera po na inipon ko, kinuha po nila. Inaano po nila ako na huwag daw po ako magsumbong. Ganito, ganyan. Okay, Elaine, salamat. Na ginawa ni Shelly para sa inyo, para sa family nyo, and yung mga linya. Ano po sir, nung lockdown po, kahit maliit pa po siya, yung time na po yun, nawalan po ako ng trabaho, pati yung asawa ko po. Tapos, nung umaga, tulog pa kami. Tapos, pagising ko, biglang nawala si Shelly. Tapos, nung mga ilang minuto, naririnig ko na lang po sa labas, naglalako po siya ng mga almusal. Saan niya kinuha yung mga almusal? Sa kapitbahay po namin. Ay, no. Opo, kasi Parang nakikibenta siya. opo, kasi yung bata po dati, hindi nila sinasaway kung nakakalabas. Pag matanda po, hindi kami pwede makalabas. Ganun po. Tapos nung pagdating naman ng hapon, nagulat na naman po ako, biglang nawala. Ano po, po siya, nagbabasura bahay-bahay po. Tapos pagdating niya po, may dala siyang bigas at saka ulam. Paano, ba't mo naman naisip yun? Kasi sir, ang dami ko po kasing kaibigan dati. Siyempre, ang hirap po ng buhay nun. Kaya ayun, bawat po kasi namin, ayun na po yung doon na po kami nagkakapera. Kaya ayun, sumasama po ako sa mga kaibigan ko. Tapos, ayun po, naglalako-lako kami ng merienda. Tapos tuwing hapon, nagtatapon kami ng basura, magkakasama kami. Ayun, parang banding na po namin yun. Pero lockdown po nun. Ang hirap kumilos ng lahat. Opo. Paano kayo kumikita doon? Kunyari, syempre hindi naman kayo nagluluto ng mga pansit-pansit mo. Nakikihango kayo. Yun po. So paano sila magluluto? Magkano tutubuin mo kunwari sa isang Di ba kunyari po, yung mga merienda, 20 po yung isa. Tapos parang sa isang nabenta po na yun, may 5 piso ka po doon. Ilan nabibenta mo sa isang? Marami pong galing ko po kasi magtinda nun eh. Dami ko pong nilalako nun eh. Maruya, banana Q, tapos kalimutan ko na po yung tawag doon kasi yung iba po parang pang-probinsya po ng mga merienda yun. Magkano kinikita mo noon that time? Nakaka 200 po ako. Oh, malaki yun. Opo, dati sobrang laki na po yun sa amin kasi... Nakaka 40 kang benta noon. Opo. O limang. Tapos iba pa po pag nagtatapon po ng basura. Yung basura magkano? Nakaka 300 po ako nun. Pinakamalaki ko po nasa 500. Paano kayo kumikita doon? Nagbabahay-bahay po kami. Tapos yung iba po doon pag mga suki na po namin, ang lalaki ng mga binibigay nila. Ay, tatapon niyo yung mga basura. Opo. Itatapon nyo tapos... Kasi wala nagkokolekta doon. Yung po nun, dati, lockdown, bawal po talaga lumabas nun. Bawal sila lumabas nun sa barangay. Kaya doon po banda sa may barangay, may malaking truck na doon. Tapos, ayun, sa barangay namin doon kami nag-iikot. Squatter yun. Buti pwede kayo mag-ikot. Pwede, basta nakalulong po kami, naka-face mask.
Yung mga ganun pinapayagan po nila, yung mga barangay tanod. Pero mahigpit po sila. Saan naman po si Shireen bilang anak dito sa bahay niyo? Ano po, pag sa gawaing bahay, medyo ano po siya. Pero pagdating po sa luto-luto, magaling po talaga siya. Hindi ko pa natitikman yung luto. Nagluluto po yan, magaling po yan magluto. Namana niya po sa papa niya. Sinabi mo, Alam mo, Shireen, grabe na kasi yung mga sinabi mo. Alam mo ba yung mga nasa isip ko ngayon? Pag kunwari may nakikita akong bata na inahatid ng papa niya sa school, napapaisip ako, paano kaya kung ako yan? Paano kaya kung ako yung hinahatid ng papa ko? Kung hinahatid ako ng mami ko, okay lang. Kaso bakit andyan ba yung mami ko? Wala eh. Nasa ibang bansa yung mami ko. Tapos alam mo ba, swerte ka nga kasi kasama mo yung buong pamilya mo sa bahay niyo eh. Kaya ako, yung tatay ko wala, tapos yung mami ko nagtatrabaho para sa amin. Tapos alam mo ba, sa umaga, ang aga-aga ng pasok namin, tapos ako nang nagre-ready ng uniform ko. Hindi na nga ako nakakakain eh, kasi minsan late na ako nakakagising. Tapos syempre, diretso pasok na yun, wala na akong time para magsaing. Kaya ako lang mag-isa sa gabi, nag-plansya ng mga uniform ko. Kasi pagka uwi ko, gumagawa agad ako ng mga assignment namin. Syempre, sobrang dami nun. Tapos nagpapatanong ako sa sarili ko na paano kaya kung may tatay ako, gagawin ko ba lahat yan? Kasi iniisip ko rin, yung mami ko nasa ibang bansa, siguro kung andito siya, tutulungan niya ako mag-ready ng uniform ko, tutulungan niya ako mag-ready ng kakainin ko. Kaya nga, lagi akong sinasabihan ng tita ko na yan na dito tumataba ako kasi sa bahay, mapayat ako kasi di ako nakakain pag pumapasok ako. Minsan nga buong araw na kasi pagka uwi ko galing school, nakakatulog na ako, wala nang time para kumain. Wala din namang time para magluto kasi nga pagod na ako sa school minsan, galing pa kami sa practice, wala pang susundo. Tapos ang layo-layo ng bahay namin sa school, walang susundo, walang kakamusta pag uwi sa akin. Tapos pag uwi mo, ikaw lang mag-isa kasi kayo ng dalawa ng kuya mo dun, tapos yung kuya mo matagal umuwi. So wala kang kasama sa bahay. Pagod ka na nga sa school mo, pag uwi mo, ikaw pa mag-isa. Natry mo ba, Shilane? Natry mo ba yun? Siyempre hindi mo natry yun kasi buo kayo ng pamilya mo sa bahay niyo eh. Tapos minsan ba napatanong ka sa sarili mo na ano ka itsura ng tatay ko kung kamukha ko ba siya? Siyempre hindi mo napapatanong sa sarili mo yun kasi nakikita mo yung tatay mo eh. Eh ako simula bata, hindi ko talaga nakita yung tatay ko. Baka Shilane, na-try mo na ba na sa pagpasko, sinasabihan ka ng papa mo na may gift ako sa'yo, na-try mo na ba yun? Siyempre, oo, na-try mo na. Tapos narinig mo na ba yung may pasalubong ako sa'yo? Tapos na-try mo na ba magsabi na, pa, paabot ako niyan. Pa, ready mo naman yung ganito ko. Pa, lutuan mo ako ng ganito. Siyempre, na-try mo na yun kasi may papa ka. Eh ako, wala akong papa sila kasi ginaganyan mo pa ako. Siyempre, hindi ko pa na-try yun. Pero hindi naman kapag hindi ko na-try, ipapamukha mo na sa akin na hindi ko talaga na-try yun. Tapos isisigaw mo pa sa akin ng harap-harapan. Tapos hanggang sa umalis ako, isisigaw mo pa rin yun. Shilane, hindi mo ba naisip na nasasaktan din ako? Kahit hindi ko iniisip yun simula pagkabata ako. Ang sakit-sakit pa rin nun eh. Bakit, Shilane? Na-try mo na ba magsintas ng sapatos? Tapos napapaisip ka, paano kaya kung tatay ko yung nagsisintas ng sapatos? Naisip mo ba yun? Bakit naranasan mo ba yung naranasan ko na napapatanong sa sarili na ano kayang feeling pag pinagluluto ng tatay? Bakit naranasan mo na ba yung pag may meeting sa school walang umaten? Kasi busy yung mga tita mo, yung mami ko nasa ibang bansa, busy rin. Kaya napapatanong ako sa sarili ko na paano kaya kung may tatay siya kayo a-attend sa school ko? Paano kaya kung may tatay ako? Siguro siya yung a-attend sa school ko. Tapos tuwing Pasko, nag-send yung mga kaibigan ko ng picture, buo yung pamilya nila. Pero ginagaslight ko na lang yung sarili ko na okay lang kasi andyan naman yung mga tita ko, mga tito ko, tsaka syempre yung mami ko andyan naman. Para hindi ako malungkot. Alam mo na ba sa sarili mo na ano kayang feeling pag niyakap ng tatay? Siguro hanggang sa pakiramdam pagkayakap mo yung tatay mo. Kasi kahit mami ko, hindi ko nakakayakap. Syempre nasa ibang bansa siya. Pag tawagan niya, nahihirapan pa ako kasi busy siya. Minsan hindi ko rin natatawagan. Hindi naman sa pag-iingit na Shilane, pero naranasan mo na ba na makita yung mga pinsan mo na buo sila, andyan yung tatay nila, tsaka masaya sila, may tatay sila, tapos ako wala. Syempre hindi mo naranasan din kasi may tatay ka eh. Kaya sana sa susunod isipin mo yung mga lumalabas
kanina kasi pagod na ako. Tsaka ang ingay nyo rin. Kunting konsiderasyon naman sana kasi pagod din ako. Shelin, palit kaya tayo ng sitwasyon. Ako yung may tatay, tapos ikaw wala. Tapos ikaw din yung nasabihan ko ng mga galan na salita. Hindi ka ba masasaktan? Kaya ako nga din sinabi na yun kasi wala akong ibang pagsabihan. Tapos akala ko, safe ka din, hindi naman pala eh. Kamay ko lang ganyan eh. Paano kaya ako sa akin nangyari yan? Paano kaya ako yung, nandun sa school, pagkasalangin sa inati ng magulang kasi nga wala. Paano ko na ba kaya ako wala tatay? Lang na yun. Tapos yung magulang ko nasa ibang bansa. Paano kaya ako kulang yung tatay at sarili kong paa? Bata pa lang wala nang halalay sa akin. Sorry na. Pasensya kasi yung mga binitaw ko salita hindi maganda. Hindi ko muna iniisip kung masasaktan ka pa kung hindi. Pasensya ka na, Diga. Yan pala yung mga daladasas mo. Kahit wala ka naman tatay, okay lang yan. Nandito naman kami eh. Nandito naman ang para sa hindi ko eh. Sorry na mga sinabi ko ha. Kayo kasi ang kulit-kulit niya ni Murphy eh. Hindi naman kami yung mga kulit na sinabihan na naman kita ng ba't ang ingay mo ay natutulog ako tapos ayun na yung mga sinabi mo. Eh kasi akala ko wala lang yun sa'yo. Ano mo na lang, syempre pag may tatay ka, isipin mo din talaga yun. Pero sa akin, big deal talaga yun. Hindi ko naman kasi alam na big deal sa'yo yun eh. Akala ko kasi laro-laro lang lahat. Hindi ko alam na ganyan pala yung na sitwasyon mo. Anong laro, hindi naman ako nakipagbiruan nun eh. Siyempre pag-usapang pamilya, seryoso na yan. Idamay mo na lahat, huwag lang about sa tatay ko.